Maglalaro na nga ba dito sa Magnolia Chicken Templados itong si Jordan Heading? Para doon sa mga nakalimot na itong si Jordan Heading, iyan ay kinuha ng Terra Firma noon doon sa Special Gilas Draft. Pero ito ay nagdesisyon na hindi maglaro sa PBA at lumipat sa iba't ibang team sa abroad. Pero may mga balita ngayon na gusto na rin ito maglaro dito sa PBA. Pero wala pa rin sinasabi itong Terra Firma na nag-express sila na interest na makuha ang serbisyo nito. So parang ibig niya sabihin ng Terra Firma ay payag na ma-trade itong si Jordan Heading. Medyo nakapagtataka yan kung isipin ninyo dahil dapat nga wag i-trade ng Terra Firma itong si Heading dahil nawala sa kanila itong si Stephen Holt. Pero mukhang ganyan daw ang sitwasyon sa Terra Firma at sa tingin ko ang Magnolia pwede nilang kunin itong si Jordan Heading. Ngayon ito si Jordan Heading ay isang point guard. So merong mga magsasabi bakit pa yung kukunin ng Magnolia gayong kakukuha lang nila dito sa bagong point guard na si Jerome Lastimosa. Well, syempre itong si Mark Barroca hindi na bata. At kung ikaw ang Magnolia, kailangan mag-prepare ka na sa future ng kuponan mo. At ibig niya sabihin, kailangan susubukan mong kunin yung mga ibang point guards na available, yung mahuhusay. At isa sa pinakamahusay dyan ay itong si Jordan Heading. So abangan natin kung ano magiging resulta nito. Kung sakaling kukunin ng Magnolia si Jordan Heading, pwede nilang i-trade ng kapalit itong si Jerica Hanmisi plus itong si Jed Mendoza para sa kanyang serbisyo at samahan nila ng isang first round pick. Kung yan ay mangyayari, sa tingin ko papayag na Terra Firma at magkakaroon ng isang mahusay na point guard ngayon, itong Magnolia Chicken Templados. Kapag yan ay nangyari, pwede nating masabi ito si Jordan Heading, baka magamit din bilang small forward ni Coach Chito Victorero just in case nga matrade na itong si Calvin Abueva. Kaya sa tingin ko magiging okay ito para dito sa Magnolia Chicken Templados kung sakasakali at itong mga ganitong klaseng trades ay lalong magpapalakas sa kanyang koponan. Dahil ang Northport Batang Pier ngayon ay mayroong problema pagdating dito sa mga guards. Tumitingin sila sa iba't ibang PBA teams kung saan sila pwedeng kumuha. Alam natin, ang San Miguel Beer ay maraming guards dyan. So malamang dyan unang tumingin itong Rain or Shine. Itong Northport rather. Pwede nilang kunin itong si Evan Nava o kaya itong si Kitty Menes o kaya naman itong si Simon Enciso. Pwedeng maging kapalit yan baka itong si Arvin Tolentino o kaya itong si William Navarro o baka naman si Cade Flores. Kung hindi sa San Miguel, ang Rain or Shine, marami ring guards yan. Kaya ibig sabihin maraming options itong Batang Pier. Pero ang first and foremost concern daw nila ay kung mapapapirma ng kontrata itong si David Defonso. Dahil malapit nang mag-open itong Governor's Cup pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagkakasundo. So gusto rin siguraduhin ngayon itong Northport Batang Pier na bago mag-open yung season ay nakapirma na ito si Ildefonso. Dahil si Ildefonso ay isang guard, pwede nilang magamit yan. Labang itong si Franyu at itong si Gio Halalo na ay nagre-recover sa injury. So mukhang yan ngayon ang tinitignan ng Northport. Pero hindi pa raw tapos ang Batang Pier sa paggawa ng mga trades. Kaya wag na tayong magulat kung magkaroon ng pagbabago pa dito sa kanilang lineup. Gusto raw siguraduhin ng Northport ngayon na pag-open nitong Governor's Cup malakas na sila. Pero syempre, titignan natin kung sino yung mga iba nilang ipamimigay na players dito sa SMC. Sa ngayon, itong si David Defonso, ang balita kinakausap na raw ang Northport. So, posible na magkaroon na sila ng contract signing bago mag-umpisa itong Governor's Cup. Pero sinabi ni Coach Bonitan na kung mapapirma man nila si Ildefonso o hindi, ready na maglaro itong Northport Batang Pier. So far, ang balita natin itong si Arvin Tolentino ay okay naman daw siya dito sa Northport. Pero sigurado alam na rin niya, pati ito si William Navarro, baka anytime, ay pwede silang matrade dito sa SMC. So yan ang aabangan natin dahil mukhang marami pang pwedeng pagbabago na mangyari dito sa Batang Pier.